Pasko. Masayang nagsasayawan at nagkakantahan ang mga bisita namin sa labas ng bahay. Habang ako ay abala sa paghihiwa ng mga gulay para sa sopas, mula sa aking likuran ay may dumaang isang babaeng nakaputi. Nang lingunin ko, naabutan kong papunta na siya sa kubetang nasa labas ng aming kusina. Nagsalita ako. "Pasensya na, di pa nalilinis ang banyo." Nakangiting sabi ko. Bagamat wala akong narinig na tugon, narinig kong binuksan ang gripo sa kubeta. Makalipas ang ilang minuto, habang hinuhugasan ko ang mga gulay, naulinagan kong nakabukas pa rin ang gripo sa loob ng kubeta. Saglit akong huminto sa aking ginagawa at nakiramdam. Wala akong marinig na anumang kaluskos maliban sa tunog ng tubig mula sa gripo sa loob. Ramdam kong puno na ang balde. Tumatapon na ang tubig. Hindi ako nakatiis. Lumabas ako ng sala at dumungaw sa bintana kung saan naroon ang nagkakasiyahan. "Excuse me, sinong pumunta sa kubeta? Pakipatay naman ang gripo," sabi ko. Nagsalita si Tinay. "Tita, wala pa naman pong pumupunta sa amin sa kubeta," sabi niya. "Anong wala? Sino yung babaeng nakaputing pumasok sa kubeta?" Muli kong tanong. Sandaling tumingin ang mga bisita sa akin. "Wala naman pong nakaputi sa amin. Saka po, kanina pa po kami kumakanta rito at wala pa pong umaalis," paliwanag ni David, boyfriend ni Tinay. Hindi ako nakakibo. Muli akong bumalik sa kusina upang matuklasan na lang na may nagpatay na sa gripo sa kubeta. Muli akong dumungaw sa bintana. "Sinong nagsara ng gripo sa kubeta?" Kabado kong tanong. Nakakaramdam na ako ng panlalamig sa buo kong katawan. "Honey, ano bang nangyayari sa'yo?" sabi ni Joseph, ang asawa ko. "Wala pang pumupunta sa kubeta," dugtong nito. "Imposible!" Hysterical na ako. Napaiyak na ako at nanlalambot na napaupo sa sofa. Nagsipasukan sa sala ang mga bisita at ang asawa ko. "Bakit? Ano bang nangyari?" ungkat sa akin ni Joseph. Humahagulgul akong nagkukwento. "May babaeng dumaan sa likuran ko. Pumasok sa kubeta. Narinig kong binuksan niya yung gripo. Tapos, napansin ko, bukas pa rin ang gripo. Pero walang babaeng lumalabas. Kaya nagtanong ko sa inyo kung may nag-CR ba. Pero sabi niyo naman wala. Tapos, nagbalik ako sa kusina. Wala na ang ingay ng tubig. Ibig sabihin, may nagsara ng gripo. Kaya bumalik uli ako upang tanungin kung sino ang nagsara ng gripo." Niyakap ako ng asawa ko. "Kung may pupunta man sa kubeta at isasarado ang gripo, dadaan muna yun sa kusina bago makarating sa kubeta." Kumalas ako sa pagkakayakap ko sa asawa ko. "Kung ganun, sino ang babaeng nakita kong nakaputi at pumasok sa kubeta? Tapos binuksan pa ang gripo?" Sumisigaw na ako habang nagtatanong. Nangangatog na ang buo kong katawan. Walang nakaimik sa mga bisita namin. Maging sila ay nagtataka at nagtatanong kung sino ang babaeng nakita ko sa kubeta. Nagpasya kaming lahat na puntahan ng kubeta. Si David ang nagbukas ng pinto. Nakita naming puno na ang balde ng tubig, pero wala kaming nakitang babae sa kubeta. Dahil sa pangyayaring yun, nagpasya akong ipabless ang buong bahay
lalo na ang kubeta na kung saan nakita ko ang babaeng nakaputi. Makalipas ang 2 taon, pinalakihan ko ang kubeta na nasa labas ng kusina. Habang naguhukay ang aking asawa, ay may nakita siyang isang sako. Natuklasan naming isang kalansay ng tao ang nasa sako. May piring ito. Nakatali ang mga kamay at paa. Nagulat ako nang mapansin kong ang puno ng putik na t-shirt na suot ng kalansay ay kulay puti. Ang babaeng nakita ko sa kubeta at ang kalansay na natuklasan namin ay iisa. Sadyang kapag ang kaluluwa ay balisa, gagawa ito ng paraan upang matuklasan ang kanilang katawang tao. Gumagawa ito ng paraan upang magkaroon man lamang ng hustisya ang kanilang kamatayan.